Yun mga kawaray, no, dahil hindi ako makapag-vlog ngayon sa gubat or hindi ako makapunta sa gubat. Dalawang araw na akong naghihintay ng makapunta sana ako sa gubat, kaso hindi pa ako makapunta doon sa gubat para mag-vlog dahil masama nga ang panahon dito sa amin, malakas yung hangin. Buti nga ngayon nag-hinto-hinto yung ulan, pero malakas pa rin yung hangin. Ngayon, ipapakita ko na lang sa inyo yung isa sa kinabubuhay ng mga tao dito sa amin, yung pagkukopra or tinatawag nilang sawaray na paglulukad. Kasi isa talaga sa pinangkukuhaan ng kabuhayan yung pagkukopra dito sa amin. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung kopra. Kasi yung iba, yung taga ibang lugar, hindi nila alam yung pagkukopra or paglulukad. Punta ako dito sa koprasan or lukaran para maimod kung gaano ang pagproseso sa paglulukad or pagkukopras. Yan sila, nagkukopras sila para tinitingkal na para bibinta na nila yung bukas or mamaya. Ito nga, mag-30 lalo, kag 40 sila bayan. Pera? 40. 40 mil? Grabe, no? Kaso nga lang, barato kakadali. Kaso ang kaproblemahan dito sa amin, sa kopra, kung gaano ka mahal yung mga bilihin, kung gaano yung kamahal yung, lalo na yung mantika, kasi dito talaga ang produkto ng kopra talaga dito kumukuha yung mantika. Ang mahal ng mantika, tapos nakakalungkot nga lang dahil ang kopra dito sa amin napakamura yung bili. Kaya yung iba natin mga magsasaka or tagalokad, pag nagbibinta sila ng kopra nila, hindi sila masaya, hindi sila nagiging kasi magkano lang yung napupunta sa kanila kasi doon kinukuha yung budget nila sa pagkukopra. Ilang araw yan, mga 2 linggo yan bago makabinta sila kasi mahirap talaga ang pusiso sa pagkukopra. Kaya kawawa naman yung mga magsasaka natin kung patuloy na bumababa yung presyo ng kopra. Kaya sana naman doon sa mga namimili, sana naman taasan nyo naman yung pagbili ng kopra kasi kawawa naman yung mga magsasaka natin na nagkukopra or dito lang kinukuha yung kanilang kabuhayan. Hindi sila naging masaya kung bibinta nila yung kopra nila. Ito na yung pagkatapos nila sindihan or haringan. Yan, ito na yung nagiging tinatawag nila na tingkal. Yan. Kaso nga lang yung ito, naulanan na to. Ulanan na yan. Lalagyan nila sa sako yan, kaya dadalhin nila yan dun sa namimili ng lukad or kopras. Tagal-tagal yan kasi sabi ni bili ko yung 2,000 kapiraso. Biniak to. Sabihin 4,000 na isa-isay nila pagtitingkalin. Abutin pa sila yan hanggang bukas. Hindi kasi basta-basta yung paglulukad or pagkukopras. Ay, mahirap talaga. Tapos mura pa yung bili. Yan na. Kawawa naman yung mga tagalukad or mga magsasaka natin. Makulit talaga paglukad, tapos problema nga lang babalyon la si barato. Kaya man sa aton mga palaglukad kunta medyo mahal-mahalon man ira man pagbalyo sa sa lukad kasi para man ato palaglukad man dili man sila man dihado sa ira man bahin man. Tulad sinya na mauran pa, tapos doon sa mga diri nakakaibaro sa mga naglulukad sa mga taga ibang lugar na diri lukad daira pangabuhi. So sina talaga paglulukad didi sa amon kung gaano kakuri kapag lukad. Kaya doon sa mga namamalyo sa mga lukad kunta medyo mahal-mahalon man pagmalyo sa lukad para man ato mga palaglukad man mahiyok man pag nagpipisal sira. Adain susugan namon na pagtingkal. Ito na sayo makuri sa pagtingkal kasi pag di kason maaram samad suling kamot. Kundi ang talim niyan kung gaano yung katalas, kung gaano yung katarom, kalan. Daw tong katarom ay ni bakal iton. Kung para diri man sila lugi man sa ira, para nagpisal man sila man may tutura man sa ira man sarili man. Kasi kung mabaraton talukad kay man sa aton mga palaglukad. Nga na maula ira pangabuhi panlukad la. Iba pag nagpipisar, restar, kulang pa, utang naman sa otro.
Lalo na ito may mga estudyante na aira hanap buhay paglukad la. Ito na guys yung yung kopra, nakasako na siya, nakalagay na sa sako. Kasi sinasako ng mga pinsan ko. Ito yung kopra, yung lukad na tinatawag. Ito yung bunga ng nyog. Ngayon, pag nasako na yan, ibibinta na yan doon sa malaking namimili doon sa bayan. Kaso ito parang bulok na kasi itong mas mahal na bulok na yung tuyong-tuyo. Yun ang pinakamahal na kopra dito sa amin. Kasi yung bago pa lang, yung sariwa, bagong binta pa lang, mura pa lang yun. Ito na yung bunga ng mga nyug. Pag na-harvest, sako-sako na siya. Ito yun. Bibinta na nila yan. Nila. Ayun mga kawara yung magigiti natin magsasako ng kopra. Ayan o, nasako na yan. Maya maya, bibinta na nila yan. Matanda ka na kasi! Sibong ka nagkapot. Nabaro. Asilpon, sapatos. Hindi, yan na. Akala pa ba? Yun mga kawaray no, kauwi ko lang ngayon galing sa bahay, naulanan pa ako. Kasi galing ako dun sa nagkukopra or naglulukad, pinakita ko sa inyo kung paano yung proseso sa pagkukopra. Tinanong ko sila doon kung okay lang ba yung presyo ngayon sa kopra, napakamura, sabi nila talagang hindi, luging-lugi daw talaga. Kaya sana doon sa mga namimili, sana naman taas-taasin nyo naman yung pamimili ng kopra kasi kawawa naman talaga yung mga magsasaka natin na doon lang nabubuhay sa pagkukopras. Lalo na ngayon pasukan, mga estudyante, yung mga tatay ngayon talagang todo kayod sila ngayon kasi may mga estudyante sila. Lalo na yung doon lang sila yun lang ang hanap buhay nila sa pagkukopras. Sana naman talaga mahal-mahalin na or taas-taasin na yung pagbili ng kopra kasi kawawa naman talaga. Lalo na yung iba, yung mga walang koprasan or walang mga lupa na tinatanim ng mga nyug, yung nakikikopras lang dun sa may koprasan, talagang ang hatian dun, talaga hatiin pa yon. Paano may mga utang, kaya kawawa talaga yung mga magsasaka natin, lalo na ngayon na napakamura ng kopras.